Hindi nyo ba napapansin guys na minsan nababawasan yung subscribers nyo, yung views nyo, and watch hours nyo dito sa YouTube? So, dito guys, i-discuss natin yung mga pangyayari, yung mga bagay na nagiging dahilan kaya nagbabawas yung mga yan. Kasi guys, napansin ko rin sa mga comment, no? Nang iilan sa mga subscribers natin na ang concern nila is, DJ Amy, ba't ganon? Nababawasan yung subscribers ko. DJ, bakit ganon? Nababawasan yung views and watch hours ko. Wala naman akong ginagawang masama sa channel ko. So, dito guys, pag-uusapan natin lahat yan. So guys, bago pala natin simulan itong vlog na ito, disclaimer, no? So lahat ng ating i-discuss ngayon ay based sa ating experience, no? Katulad nga ng sinabi ko sa inyo dati is naranasan ko din makipag-sub for sub, naranasan kong maging host ng Paangat program, and at the same time, halos lahat ng fake engagement guys ay naranasan ko. So dahil nga nabanggit ko na yung about sa fake engagement, so yun yung pinakaunang dahilan, no? Kaya nagbabawas yung mga subscribers natin. So pag sinabing fake engagement guys is ito yung parang inorganic way or hindi mo natural na nakuha yung subscribers na yon dahil sa content na meron ka. So kumbaga guys, kaya nga from the term itself, sub for sub, di ba fake engagement, yung sub for sub pala guys is a way para kahit papano is magkaroon ka ng subscribers sa YouTube na hindi mo na kailangan na ipapanood yung vlogs mo dun sa mga tao na yon. Kasi nga sub for sub, ang purpose nun guys is para makipagpalitan kayo ng sub sa bawat isa. Like for example, isusubscribe kita and then isusubscribe mo din ako, no? So kumbaga out of the content, walang usapang content, kumbaga wala akong pakialam sa content mo pero isusubscribe pa rin kita, ganun ka din sa akin. So ang lumalabas dito guys is pwede natin siya ipasok sa tinatawag na fake engagement kasi hindi mo nakuha yung subscriber in the most organic way. And then guys, pwede rin natin ipasok dito yung tinatawag natin na watch to watch. So wala siyang pinagkaiba sa sub for sub. Pero dito guys, sa watch to watch is ang focus ng mga tao or sabihin natin ng mga bago dito sa YouTube is makipagpalitan ng sabihin natin watch hours. Like for example, meron akong video, 10 minutes, papanoodin mo, and then kailangan ko din panoodin yung video mo, which is dapat parehas tayo, no? So yun yung madalas na ginagawa ng mga bago. So that's why bigla nilang mapapansin na bakit ganon after ilang oras nababawasan yung watch hours nila, or sabihin natin bakit ganon, okay naman yung ginawa naming sistema, sumunod naman kami sa rules, pero bakit ganon nababawasan pa rin yung views namin at watch hours namin. Kasi alam nyo guys, dito sa YouTube is habang tumatagal, humihigpit na yung sabihin natin security niya, yung sistema niya, kung paano nga ba nila mapipilterize yung organic sa hindi organic, no? So kung dati guys, sabihin natin effective pa yan, pero guys sa panahon ngayon, maniwala kayo sa akin na hindi na po yan gagana, no? Lalo na po yung mga gumagamit ng dummy accounts, no? Sa mga di nakakaalam guys, yung dummy accounts, ginagawa ito ng mga YouTuber na kung saan gumagawa sila ng madaming Google accounts para yung Google accounts na yun is gagamitin nila para isubscribe yung kanilang main channel, which is ganun ba talaga kahirap gumawa ng content para gawin nila yung mga ganong klaseng sistema. So parang minamanipula nila yung subscribers growth na kung saan para sa atin guys is nagiging dahilan yon para magbawas yung subscribers nyo. Kasi nga time to time si YouTube nag-i-improve na siya, nag-upgrade na siya. So kumbaga hindi na rin effective yung ganong klaseng ginagawa nyo. Nagagawa kayo na madaming accounts, isusubscribe nyo yung main channel nyo, and then magtataka kayo na kesyo ba't ganon nabawasan yung subscribers nyo, di ba? So ang sa akin lang guys, wag nyong lokohin yung sarili nyo. Kasi alam nyo naman yung pinasok nyo di ba? Kung nakipag-sub for sub kayo, kung kayo ay nakipag-watch to watch, kung kayo ay gumawa ng dami accounts, or sabihin natin bumibili pa kayo ng mga bot subs, di ba? So nakaka-apekto yun guys, kaya nagbabawas yan. Kasi maaaring ngayon, nadagdagan siya, pero mapapansin nyo guys, habang tumatagal, ilang oras ang nakalipas, ilang linggo, nababawasan ng subscribers nyo kasi nga, hindi nyo nga nakuha yung mga subscribers na yon in the most organic way. So kumbaga hindi ka nila sinubscribe because of your videos. Nadagdagan ng subscribers mo because of fake engagement. So peke, no? Yung nangyaring engagement ng isang content creator, sabihin natin ng isang viewers sa isang video mo. Di ba? Kasi biruin mo, sinubscribe ka niya na hindi siya nanonood sa mga video mo. May nag-subscribe sa'yo, hindi naman pala totoong viewer, no? Kumbaga, dummy account lang, ginawa mo lang yung account na yon. So, ang tendency, wag kayo magtataka, magbabawas po talaga yan. So, yung pangalawang dahilan guys, no, kung bakit nagbabawas ang mga ito, sabihin natin sa subscriber, no? So, sobrang basic lang guys, kasi nag-unsubscribe yung sabihin natin yung viewer mo na yon sa'yo. So, nag-unsubscribe siya. Kasi maaaring nagpalit ka ng content or hindi na niya
gusto yung content mo ngayon. Kasi guys, most of the time, yung mga subscribers natin is sobrang liit lang ng chance ng mga yan na mag-unsubscribe sa atin. Pero guys, may iilan talaga na once na hindi na nila nagustuhan yung content ng tao, or sabihin natin na may iilan talaga na pagka napansin nila na hindi ka na masyado active sa YouTube, is nag-unsubscribe po talaga sila. So ang tendency guys, pagka na-tsempo ka sa mga ganong klaseng viewer mo, is talagang mapapansin mo, mababawasan talaga yung subscriber mo. So by the way guys, hindi nila kasalanan yon. Kasalanan mo din. Kasi nga hindi ka naging updated sa kanila and at the same time, bigla-bigla ka na lang nagpapalit ng content. No? Sabihin natin without announcement. Kasi guys, yung mga subscribers natin, nakadepende yan sa content na meron ka kaya sila nagsusubscribe. For example, nung ang content mo dati is all about cooking, di ba? So nagbibigay ka ng cooking techniques, cooking tips. Tapos pag after ng 1 week, napansin nila parang yung content mo na bago, di ba? So yung mga subscriber mo na yon, syempre, ang reason nga nila kaya ka nga sinubscribe kasi nga nagbibigay ka ng cooking tips. So mamaya magugulat ka na lang yung binablog mo about sa sarili mo na, binablog mo yung pamilya mo. Sabihin natin yung mga subscriber mo hindi naman interesado doon, di ba? So may chance talaga na mag-unsubscribe sila sa'yo. So yung pangatlo guys, for sure madaming makaka-relate dito, no? So ilan sa mga bago dito sa YouTube is pinapanood nila yung sarili nilang mga videos na kung saan kaya nila ginagawa yon para madagdagan yung views. Di ba? Siguro nakakapanood sila ng mga content creators na nagtuturo, parang tayo, di ba? Na mine-mention natin sa mga vlogs natin na the more na pinapanood ng viewers nyo yung mga videos nyo is the more na pinupush ni YouTube yung algorithm ng video na yun. So that's why nire-recommend siya sa random viewers, which is ginagawa nila sa maling paraan, di ba? So ako na yung nagsasabi sa inyo guys na hindi rin siya magiging effective. No, maaaring ngayon nadadagdagan yung views nyo. Mapapansin nyo, for example, ikaw pinapanood mo yung sarili mong video. So yung views ng video nyo nasa 10 lang. And nung pinapanood mo, naging 11, 12, 13, 14, naging 20, naging 30 times mo na siya pinanood. So tuwang-tuwa ka kasi nandun yung views, hindi nawawala. And mapapansin mo after ilang oras, or after ng araw ngayon, no, kinabukasan, mapapansin mo babalik siya doon sa dating bilang niya. Kasi nga, nadedetect din po yan ni YouTube. No, dito na papasok yung susunod, which is yung tinatawag natin guys na views manipulation, ano? So kumbaga gumagamit kayo ng sobrang daming device. Like for example, na may kaya ka naman sa buhay, meron kang cellphone, meron kang iPad, madami kang laptop, madami kang PC. So yung ginagawa nila guys, akala kasi nila mauutakan nila si YouTube, ano? So kumbaga, yung mga device na yon, sabihin natin gumawa siya ng madaming-dami accounts and eventually, yung ang gagawin niya doon sa mga device na is papanoorin yung videos ng main channel niya, which is sa ngayon guys hindi na yan effective. So kumbaga wag nyong lokohin ang sarili nyo kasi at the end of the day guys, no, imbis na ganyan ang pinagagagawa nyo sa channel nyo, why not mag-focus na lang kayo sa content? Di ba? Hindi nyo kailangan gawin yan guys kasi sa totoo lang mapapagod at mapapagod kayo dyan. No? Maaaring madagdagan yung watch hours nyo ngayon, maaaring madagdagan din yung views nyo, but mapapansin nyo after ilang oras babalik din yan dun. No? Kung ilan talaga yung views ng video na yan, pati yung watch hours nyo. Kaya dun sa mga nagko-comment sa akin na DJ May, ba't nababawasan yung subscribers ko? Bakit nababawasan yung watch hours, yung views ko? Guys, maging totoo kayo sa sarili nyo, no? Alam nyo kung ano yung mga pinasok nyo nung kayo ay nagsimula sa YouTube. So, kumbaga, tanggapin nyo siya as a side effect. No? So, yan yung katotohanan, guys. Hindi natin madadaya si YouTube. Kasi at the end of the day, no, hindi kayo magkakaroon ng organic subscriber kung hindi magugustuhan ng mga viewers nyo yung content nyo. Diba? Kasi paano madidiscover ng isang viewer yung channel mo kung wala kang video? So yun yung nangyayari ngayon guys. Like for example, sumasali kayo ng mga live streaming, paangat program. So di ba yung mga hosts, binababa nila yung channel link, tapos yung mga participants pupunta doon sa link, isusubscribe. Di ba? Without knowing na wala na din yung epekto. Tapos ang gagawin pa ng mga participant na magrereklamo. Diba? Magsusumbong na bakit po kaya ganoon, sumasali ako sa live, lagi naman akong naandun. Pero after ilang oras nawawala po yung subscriber. Eh syempre nga from the word itself guys, fake engagement yun Diba? Kumbaga hindi mo na-discover yung channel na yon, hindi ka nagkaroon ng subscriber, it's because of your video. Nagkaroon ka ng subscriber kasi binaba nung host yung link mo, pinapunta doon yung mga participants, sinubscribe ka without watching your video. Okay, kasi guys sa mga di nakakaalam, merong analytics sa YouTube Studio na kung saan makikita nyo po yung mga videos nyo na kumbaga namomonitor doon kung ilan yung subscriber na pumapasok because of that video.
Ayan, so papakita na lang natin sa screen para po mas maliwanag sa inyo. So mapapansin nyo guys, kaya nagbabawas yung subscriber nyo madalas is nag-subscribe lang sa inyo yung mga subscriber na yon without watching your videos. So kumbaga hindi naman talaga nagustuhan nung subscriber na yon yung channel mo. Kumbaga nag-subscribe lang siya kasi nga sabi nung host, di ba, nung mga live stream which is hindi naman legit. Tapos magrereklamo kayo, ba't nababawasan yung watch hours ko? Ba't nababawasan yung views ko? So yun yung dahilan guys. Diba? So hindi nyo kailangan lokohin yung sarili nyo na hindi nyo na-experience yan. Diba? So kung yung mga nabanggit ko, ginawa nyo, tapos nagtataka kayo kung bakit nabawasan, ganyan po talaga yung mangyayari sa subscribers, views, and watch hours nyo dito sa YouTube. So ito pa guys, I think ito na yung pinakahuli muna. No? Alam ko sobrang daming nakaka-apekto kaya nagbabawas yung ating subscribers, views, and watch hours dito sa YouTube. So sobrang daming gumagawa ng watch hours manipulation. Magpo-focus tayo dun sa ginagawa ng mga bago which is yung silent live stream. Okay? So ako guys, magiging totoo ako sa inyo na never ko siya ginawa. Okay, pero na-experience ko makipag-sub for sub, sumali sa mga GC, mga paangat program, naging host nga ako din eh. Na-experience ko yung mga ganon which is pwede natin siyang ipasok dun sa tinatawag na fake engagement. Pero guys, never kong na-experience gumawa ng silent live stream. Kaya mapapansin nyo guys, may mga YouTube channels na gumagawa ng ganong live, wala namang laman yun live, basta naka-live lang sila. So pag sinabing silent live stream is magla-live lang sila. No? So depende kung ano yung background na gagamitin nila, basta magla-live lang sila. So wala silang ginagawang action dun sa live, hindi sila nagsasalita, hindi sila nagtuturo. Kaya nga from the word itself, silent live stream eh. Kumbaga, ginagawa nila yon para kahit papano makaalikom sila ng watch hours. Without knowing na makaka-apekto din ito sa performance or kabuuan ng channel mo. Kasi kahit ako guys, makakita ako ng channel na puro silent live stream, nawawalan ako ng interest. Kasi dun pa lang, alam kong minamanipulate mo yung watch hours or sabihin natin, yung requirements ni YouTube. Unless kung may ginagawa ka doon sa video mo, unless meron kang content doon sa video. Pero yung sabihin natin na silent live stream guys, yung parang itututok nyo lang yung camera nyo sa kung saan, tapos wala. Parang maghihintay lang kayo ng mga dadaan na viewers nyo or nagbabakasakali kayo na may manood dun sa ganong klaseng live nyo. So hindi na yan effective guys. Maniwala kayo sa akin, maaaring makalikom kayo ng pauti-uting watch hours pero mapapansin nyo guys, nababawasan din siya after ilang hours. Diba? Kasi katulad niya ng sinabi ko guys na si YouTube time to time nag-upgrade yan eh. Yung security features niyan guys, hindi na natin mamamanipula yan. So kumbaga, habang lumilipas ang panahon, lahat naman ng mga platform is nadadagdagan yung ways para ma-detect nila yung organic sa hindi organic. Diba? So mas maganda guys, ito yung conclusion ng vlog natin na kung kayo ay magsisimula sa YouTube, no, habang maaga pa is alisin nyo na sa sistema nyo yung mga nabanggit natin kasi magtataka kayo, nababawasan yung subscribers nyo, nababawasan yung views nyo, nababawasan yung watch hours nyo, pero yung mga binanggit ko, ginagawa nyo naman. So dapat lang mabawasan talaga yan. Kasi guys, hindi kayo nagkakaroon ng tinatawag natin na creativity. Kumbaga umaasa lang kayo sa mga ganyan, di ba? So uso yan sa Facebook guys. So sorry pala sa mga natin guys ha. Sorry dun sa matatamaan natin. Pero may ilan din sa Facebook na lalo na yung word na rest back, di ba? So rest back ka na, follow to follow, which is mako-consider din natin siya na sub for sub, no? So may ilan doon na yes, let's support each other, magtulungan tayo. Pero guys, ang essence kasi ng content creation is para makapagbigay tayo ng value, ng entertainment, at sabihin natin may showcase natin yung kaya natin gawin sa social media na makakatulong talaga sa viewers natin, hindi yung dadayain natin yung platform. Kasi dun sa ginagawa nyong ganyan guys, no, mapa sa YouTube man or mapa Facebook, is parang dinadaya nyo yung platform eh. Diba? So parang minamanipula nyo. Which is kahit naman sa totoong buhay may ganyan eh. Diba? Pero kasi dito sa social media guys, so dito na nga lang natin may showcase yung mga kaya nating gawin sa buhay natin pero dinadaya pa natin yung sarili natin like sub for sub. Diba? Sasali kayo sa mga group, makikipagpalitan kayo ng subscribers. At the end of the day, hindi naman kayo nag-i-improve sa mga content nyo. Diba? Hindi kayo natututo ng bagong sistema ng pag-i-edit. Miski yung basic editing ng mga pictures nyo, thumbnails nyo, banner nyo, hindi nyo magawa. Kasi nga, mas ginugugol nyo yung oras nyo sa tinatawag natin na sub for sub. Watch to watch. Diba? Self-watch.
Ano pa, yung mga bagay na included sa fake engagement. Kaya ako sa inyo guys, kung nakaabot ka man sa part ng video na to, sana nasampal kita, no? No, kidding aside guys, no, kumbaga sana nagising ka sa katotohanan na hindi siya makakatulong sa inyo guys, lalo na sa mga bago, no? Kaya yung mga nagko-comment sa akin na DJMA ba't nababawasan yung ganito? DJMA ba't gano'n nabawasan bigla yung views ko? DJMA ba't gano'n bumalik sa dati yung watch hours ko? So maniwala kayo sa akin guys, imposibleng hindi nyo ginawa yung mga minention natin. For sure guys, meron kayong ginawa doon. So that's why mapapansin nyo nababawasan talaga yung analytics ng inyong mga YouTube studio. Okay? And kung sa tingin nyo guys, nagustuhan nyo po yung ganitong klaseng vlog natin or content, don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. And by the way guys, no, talagang umusod na ako dito para doon sa shoutout natin. Ayan, mega love shoutout sa mga viewers ng ating channel na talaga na mga sobrang solid. Maraming salamat sa inyo. And hopefully guys, no, bilang viewers is natututo kayo sa mga videos na ina-upload natin time to time. And yun lang guys, no? Ang aking hiling lang naman sa inyo is maging successful din guys sa YouTube. Hindi ko sinasabi na successful na ako kasi guys para sa akin, nagsisimula pa lang ako. So yun lagi yung iniisip ko sa YouTube na madami nagsasabi sa akin na DJMA, buti ka pa, sumasahod ka na monthly. DJMA, no? Successful ka na, sana kami din. Ako guys, hindi ko iniisip na successful ako. Kasi sa totoo lang sa YouTube is walang katapusan ng ano dito ang challenge. So kumbaga time to time, lagi kang may gustong maabot. 'Di ba? So kung dati pangarap lang natin ma-monetize, kumita, no? So kumbaga naabot ko na 'yon. So yung aking next goal, guys, alam niyo na, no? Hindi na para sabihin ko sa inyo, pero hopefully this year maabot natin yung 100,000 subscribers. At guys, alam niyo na sobrang lakas ng na-visualize ko na siya. So kumbaga na-imagine ko na darating yung time na yon, o especially this year, no? Kumbaga talagang yun yung nagiging motivation ko para magtuloy-tuloy din dito sa YouTube. And sana kayo din guys, hanapin nyo yung inspiration nyo, yung motivation na magiging dahilan nyo para magtuloy-tuloy kayo dito sa social media, no? So yun lang naman guys, maraming salamat and God bless.